Ikaw kamusta may adlaw kaninyong tanan and welcome diri sa atong programa ang Department in Focus og adlaw sa tangong Huwebes karon pizza 29 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Karong adlaw of course by the way may adlaw pod sa atong kaman sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy masab sa mga nakadaiyan nato nga mga departamento diri sa City Hall og sa tanan nga nananaw kanato mga special na sab sa atong hepe sa City Information Office sa Ryan Fuentes og of course karon daw ang atos gutanan may kalabigitan kini sa real property tax kini mga kausaban na ni mga igsoon kasi matingala mo sa kini mga kausaban mo nang ato bisita karon ato makauban ang atong department manager sa City Assessment Department sa City Government sa Cagayan de Oro si Sir Atinodoro Sir Loloy Asikia. Sir, may adlaw sir. Maayong adlaw kanimo June o sab ang atong pangatahuran sa atong landong mayor. Yes, sir. Mayor Rolando Clarix Uy. Ug usab ang pangatahuran nako sa tanan atong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nag-iya og mga kaptangan o real properties dinhi sa atong Dakbayan zone. Akong ipahibalo John mo ni importante ginako nga mensahe sa tanan nga nag-iya og mga real properties sa atong Dakbayan nga sugod karong sunod semana Hunyo 2 2025 ang atong buhatan sa City Assessment Department magsugod na sa paghatod o pag-deliver sa owner's copy sa mga tax declaration kauban na niya ang notice of assessment kini epekto kini sa atong gipahigayon nga General Revision of Real Properties dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. But yes sir, muna importante kayo nga atong diskutanan but sa dili pa ato sa ipasabot sa siguro sir no, especially na nga basi makurat nang sila nga makadawat sila ana nga notice. Unsay sinugdanan ani sir no nga natay general revision sa real property assessment para sa karong mga tuiga. Dagay sa mig idea unsay ginitabo nganong niabot ani karon nga punto. Jun, ang General Revision of Real Property Assessment, usa kini ka nasyonal nga balaod nun. Nga nalatid diha sa Republic Act 7160 o sa Local Government Code, specifically diha sa Section 212, nga nagmando sa tanan nga mga local assessors. Mahimo man siya nga municipal assessor, provincial assessor, o city assessor sa pagrebisa o sa pag-upgrade o pag-update sa value sa tanan real properties nga naa makita sa ilang tagsa-tagsa ka local government unit kausa sa matag tulo ka tuig. So mao kanang naabali ang balaod nga gisandigan nato niining atong programa o atong project sa General Revision Zone. So pasabot ani sir nga doon na ni kausaban sa atong valuation as to pila ito na bayaran 3, 6, 9 years ago milabay. Kaya kina ko nasabtan sir, murag 18 no ni katuig nga outdated nga sa ato diri blood nun. Tinuod yun. So mao kanang naa nga gikinahanglan na gyud ang panahon nga magrevisa kita. Kay ang katapusan nga General Revision nga nahimo nato sa Cagayan de Oro nahitabo atong tuig 2008. So kung pintahon nato nang siya doon na 16 ka tuig kapin nga milabay nga wala gyud nato ma-update, ma-upgrade ang valuation sa atong mga real properties. Hadiin ang mandato sa balaod sa Republic Act 7116 nag-ingon nga kada tulo ka tuig magrebisa kita makausa. So mao kanang naa nga sulod sa 16 usab ka tuig kapin ang ato sang mga katawhan sa nag-enjoy nag-enjoy sa ug sila pa undervalue lugar nga mga ubos nga presyo. Ubos nga valuation sa yuta. So it's very high time nga magkandak kita o General Revision Zone. Okay. Sir, but kumingon ta og real property sir. Unsa gipasabot ani kani siyang kuan ngay kana bang yuta? Yes. Okay. So kung magisgot ang real property subject for taxation purposes, kini naglangkob kini sa yuta, balay, mga makinarias o uban pa nga mga improvement nga maalugar makita nato diha sa mga dinhi sa Dakbayan sa local government lugar nga subject sa real property tax. But kini sir na proseso sir since 16 maybe 18 years now ang kini bang undervalued ang atong real properties
and ato nagipaagi sa saktong proseso pinagi usab sa pagmando sa national government. Unsay mga proseso giagian ani sir para nga masabtan po sa katawan hindi lang makurat nga kadit lang mo mabot ni nga sitwasyon. Yes, John, kung atong mamatikdan sa prior lugar sa approval niining mao nga ordinansa, grabe ang proseso nga atong gisubay niini kay dili ta gusto nga malaktod or bali makuha na to kay kita ra man po'y manubag sa katawan o labi na gyud sa Department of Finance. So ang proseso ani nga ang mga asesor gimandahan sa pag-prepare sa kanang gitawag natong SMV or Schedule of Market Value. O kanang SMV nga atong preparar adunay guidelines na nga gihatag kanato sa Department of Finance. Grabe nga guidelines. So imo gusto siyang tumanon kay pagkahuman nimo isubmit man nimo ang imong SMB dito sa Department of Finance pinaagi nini sa regional office nato sa BLGF sa Patag. So ilang i-review dayon tanaw nila kung doon na manggaling mga sayop inaana ibalik nila sa ato para atong kuryaan. So sa tinuoray lang ang pagpreparar ani nako John sa SMB mikaabot kini 8 ka bulan. 8 ka bulan. 8 ka bulan yung kining niya unya pag submit nako abi nako og diretso na ma-approve. Ibalik kay dunay mga gipausab mga inaana kay kinahanglan gyud nga kuan gyud ta guided ta atong mga guidelines so kinahanglan masubay gyud kato siya. So after nga ilang gi-approve dito sa BLGF sa regional level ila tang giisyuhan sa kanang gitawag nga Certificate of Compliance. Buti pasabot nga ang atong proseso nga sunod sa pagpreparar is complied with the guidelines. Pagbalik dinhi atong gipakita sa mayor, gipasa din dito sa City Council, mao kadtungan pahigayon kita og 4 ka mga public hearings. Mga kipatawag na to tanan stakeholders yes, ang mga stakeholders nato, atong mga businessmen, ang atong mga realtors, ang atong mga developer, ug tanan pa atong mga housing mga organizations. Atong gi-invite sila ana aron maka-participate sila kay kuan biya ning niya kanang naang kini mo ni sir mao na siya nga sa komitiba ni kagawad George Cooking sa Ways and Means nga committee presentar kita dito sa naapo diha ang atong mga bali stakeholders ug nahitabo ang daghan ng mga pangutana usab atong gipang tubag tingali murag nakaadto man tingali ka one time yes, dito sa monitor ta ni kay importante po ni Ate Pebalo na mao katuntua nga kaluy si Ginoo sa 4 ka mga public hearings nilampos kita o mao katuntua nga na presentar nato dayon sa plenary dito na gyud sa panahon sa session sa atong sanggunian o napasabot natong maayo ang tanan nga mga kagawad mao to nga nilusot ug naaprubahan ang katuntuang atong ordinansa nga ordinance number 14900/2024. So mao kanang naa ang ordinansa June nga nag-prescribe sa revised schedule of fair market values of real properties in Cagayan de Oro City. Atong basahon mag-isuon na kay ordinance number 14900/2024 an ordinance prescribing the revised schedule of fair market values of real properties in Cagayan de Oro City or real property in Cagayan de Oro City and for other purposes. Okay, daghan man ni mo ning mga sa katong portion na section 2. Sama sa gingon nimo sa mo to section 219 RA 7160 otherwise known as the Local Government Code of 1991 provides that provincial, city or municipal assessor shall undertake a provision of real property assessment within 2 years after the effectivity of the Local Government Code and every 3 years thereafter. Sumano kung giingon ganiya John nga tawad na gina 14 years. No? Sus, Ginoo ko. Murag at least lugar nga medyo dili pod ingon nga atong gidali-dali ni tungod kay naay proseso kaganina makita to ninyo ibalik to nato tong mga consultation or public hearing kadto kaganina sir inyo makita na si Sir Lolo Ezekia si Kagawad Cooking kadto ning uban mga kwanto mga huwa presidents. Yes, kanang diha sa atong audience pala. Sila. Mao ning niya mga officer sa mga dagko nga mga developer, mga tuna sa likod, mga homeowners,
Kuan kani sir, madugo ni nga consultation or public hearing. Sakop sa kining niyang Uro Chamber na to. Oh. Na sila diha nag pangutana. So Naman kayo resistance sa gamay. Pero at least napasabot sila Oh. and namugna na kining nasangpit nga balaod nun. So, ang ato ani karon nga ato nang ipahibalo ang katawan. Okay. actually mao na ning ang last part lugar sa kwan sa general revision. Okay. Kay after nga namugna ang kining ni na-approve ang atong ordinansa, ato man din kining gi-implement. Okay. So ang pag-implement ani ni Adjon nag-start gyud atong January this year 2025. Okay. So gisugdan nato pag-revise ang mga tax declarations. Tuo ka John, grabe na kadaghan tungod lagi kay highly urbanized city ta. Mikabat karon more or less 350,000 ka mga tax declarations ang subject for revision. So sa kadaghanon lugar anang na di ni matiaw-tiawon ang pagtrabaho. Mao nga karon sa opisina sa Badug Domingo na gyud mi overtime nga gipahigayon. Mo lagi. Tungod kay kinahanglan man nga ato yung mapahibalo ang katawhan sa ilang bag-o nga buluhisan. So mao ning niya lugar usa sa atong importante nga gahisgutan nga kining pag-deliver sa owner's copy o kining House notice. to house gyud ba? House to house ning niya nga ipadala nato. Murag mahago gid mo ani, sir. So, mamaguning guide nila sa pagbayad nila sa ilang real property tax. Sugod sa first quarter sa 2025. Oh. So, 26. Yes, 2026. So, mao ning ni ang kinahanglan gyud nga mudangat kanila kining mao nga dokumento. Dapat nga mahupmop na nila ni. Oh, niya ipa-receive gyud nang naana mo kamatuoran nga nadawat gyud nila ang mao nga papilis. At least ganapay time kay 6 months pa siguro, or more than 6 months, Yes, 7, 8 6 months months, siguro. Kay by 2026, although ako nasabtan sir nga by 26, dili po insigida tanan i-implementar o staggered implementation na tinuod ba na? Yes, ang actually di lang lugar mabalaka ang atong mga taxpayer kay usa lugar sa naaaning ni ang maong ordinansa. Kini gyud mao gining niya ang gipa ingit ni Mayor Clarix nga para dili mabugatan ang atong mga taxpayer. Ang epekto lugar ba o but pasabot ang increase nato sa real property iyang gi-staggered kini sulod sa tulo ka tuig. Okay. Buot ipasabot nga sa 2026 only 35% of the increase ang Okay. i-implement. Okay. So buti pasabot nga kung doon na kay increase sa imong real property tax nga usa ka libo, example lang lugar, usa ka libo, ang imong ibayad ana sa tuig 2026 is only 350. Which means 35% sa increase nga 1,000. Di kay bugat. Dili kayo bugat. Dayon another 35% dito na po sa sunod nga tuig 2027 hantod nga sa 2028 ay pa makumpleto ang 100%. Okay. So kanang naa pakanagyod kanang naa ni Mayor Clarix Lagi, siya lagi. nga tabangan na tuloy para dili masakitan lugar ang Lagi. mga tao. So mo na nga gidala gyud nato na dito sa konseho during the public hearing atong gipahibalo nga usa na sa mga kondisyones lugar sa atong pagkandak sa Lagi, general revision. Lisod sa kayo, no? Masabtan po nato nga kasi pag-abot nga mahatag na nato ang notice, makurat. Uy, grabe man yung kadako. Oh. So, dili ikson kay kuha na siya kanang staggered ang implementation. Gani Jun sa mga tax declarations nga among i-deliver sa ila, sa likod nga bahin ana nakatatak yun nga ang increase lugar nga i-implement sa first year which is 2026 is only 35%. Okay. No, amo ginang gitatak gyud diha sa likod sa tax declaration para makabalo gyud ang atong mga taxpayer nga maura gyud na nailang bayaran sa 2026. Dagi, para po di lang kuan mabalaka. Pero, naagit sila, ngay, bang usbaw, pwede na nakadako, kay mo lagi ato sang gibahin-bahin Tigno. ang pag-implementar ani. And of course, napamatay panahon. Pero so far, sir, sa pagkakaroon, initially, at kabalo naman siguro ang mga katawhan, since nga, kini nga balaod nun, actually dapat every 3 years lagi. Yes. Pero tas mga panahon nga medyo nakuhan. Wala ta magkagandak sa general revision mao nang naalugar nga medyo lugar kung atong kuan lahi gid unta nga increase ang Okay. nahitabo kung religiously ta nagkandak og general revision every 3 years. Kay di man lugar ni
pakuan barbag mag-ana-ana hinay-hinay ba ang saka. Pero considering aning nahitabo nga niabot og 16 or to 18 years, 14, medyo 16, lugar na 18. kurantanta na medyo nasaka. Inana pero inana lagi gitan-aw man sad nato ang bali kahimtang pod sa atong mga magbubuhis. Gitan-aw pod ni Mayor Clarix nga unsa lugar ang epekto mo na nga dunay adjustment o arrangement nga gihimo kanang 35 o 30% sulod sa tulo ka tuig. Pero atong subli pa ibalo nga actually kini siya dili ni ingon nga ato gid nagsumikad Yes. sa national ni siya. In fact, kung di nato ni ipatuman, liable ba ta sir? Naagyod kan kay gani John tuo kag sa dili pag-abot sa ika-14 ka tuig nga wala ta makag-revise. Grabe na nga sulat gikan sa Department of Finance, Ala ka. gikan sa DBM, Ala ka. gipadala sa ato ako mismo nakadawat ko sa mga letter nga kanu sa ba mo magkandak og Nagi. general revision. Ang inyong mga real properties diha is already kuan ang inyong value. Biri kanang na ang under value which is not lugar value sa present lugar nga panahon. Inunta nga remember nga Cagayan de Oro is highly Ay urbanized city ba? Unya John, dili lang lugar tan-awon tingali sa atong mga magbubuhis nga nisaka ang ilang buluhisan. Kini naapoy mga kaayuhan lugar nga Kana ilang mo na makuha importante. sa atong pag-revise. Pero sa At di pa ka mo isgot na sir, ako sa nang ikuan kay ato tong pakita tong naay mga changes no para nga nas na idea unsay kuan. Kay kana pon dire atong agtuan din ang kanang mga changes dayon o kato kagani sa ordinansa. Tama ko to na kani mo na yung mga changes no. So kana ipasabot sa ni sir mga managlahi ang kuan ani. Oh, so kini John barangay nasa ibabaw that is barangay 1. Oo. So ang pag-value manggod nato sa property sa barangay 1 lang lugar magdepende nang naa sa area diha sa barangay 1. So na diha ang mga street so yung taglots along Girland Street. Gani ang Girland Street wala pa gyud nang na siya nga ang usa ka street sa Girland parehag value. Kay inana ka kuan lagi ang guidelines nga gihatag sa Department of Finance. So mana from bridge lugar kini niya man ta diri dapit sa bridge. So from bridge to Veles. So ang value ana per square meter Managlahi gid sir ba? is 22,500. That is first class commercial. So kanang C1 dia nga subclassification representa siya nga first class nga commercial siya nga classification. Then from Veles to Pabayo which is still Girland Street nana siya sa second class nga iyang value is 19,500. Then let's along San Agustin Street. So medyo siya ubos-ubos. Third class so mao lugar nang naa ang unit value buti pasabot ana. Mao nang naa siya ang i-multiply nato sa area. So granting nga naa kay property nga nabutang aning ni ang Girland Street nga ni full anang bridge to Veles. Na kay yuta diha nga 100 square meters, i-multiply nimo anang na ang unit value nga 22,500. Mo ni kantiran. Ang kantidad mao na siya ang gitawag nato nga market value. Pero dili na ba pa gyud ang imong gabuhisan. Kay human sa market value natay gitawag nga assessment level. So kanang assessment level ato nang i-multiply sa market value para mogawas ang kanang gitawag nato nga assess Na mo na imong bayaran na yan. dili pa gyud na. Okay. Kay kanang assess value mo nang value nga subject to tax. Okay. So kung pila ang assess value, i-multiply din to sa gitawag natong tax rate. So ang tax rate nato base sa atong revenue code dinhi, ang residential nato nga mga properties only 2% sa assess value. Pero sa commercial properties 3% ang naa siya Taas gamay. sa assess value. Okay. So muna gamay ra gud, gamay ra man gyud actually gamay ra gyud ang buhis, dili gyud ingog dako. Pero dis na mabala ka, Sir Luloy, kay nga naman, kanang buwis inyong bayaran, ibalik na po sa katawhan. Og motam ka ganina ang atong naputol gamay si Sir Luloy. Sir, unsa asa padulong ilang buwis sa atong mga katawhan, ana? Okay, una, ang kining buhis nga gaipatong nato aw atong gaipatong diha sa atong mga real properties. Mo example lang ta sa residential properties.
2% man ang atong tax rate sa atong giingon ganiha. Ang 1% anang naa dito na padulong sa Special Educational Fund, SEF. So, tuwa na siya padulong sa edukasyon, Yan eh. ang 1%. Oh. Then the other 1% mauna nang musulod sa atong general fund, which nga magamit na dayon sa mga priority project, programs ni Mayor Clarix o kung sa lugar ang gusto niya i-implement din sa atong dakbayan. So mao na dito na padulong lugar. So dako nga porsyento lugar ang mupadulong dito sa Special Educational Fund sa residential properties kay ang 1% ilag yun to. Pero ang another 1% Tagan magbahin. subject pa nang naa sa share sa barangay. Kay ang ganun, barangay ganun. na-share na naa nga 30%. Okay. So di modo 70% ra ang musulod dito sa atong General fund. general fund. So, maaya actually, nindot ni siya kay, kung kamo mobayad mo sa inyong real property tax, uno na nga nakakontribute mo sa pagpalambo sa edukasyon sa atong syudad. Correct. Di ba? Pagpatukod sa mga balay-tunghaan, paghatag og dugang pag mga ekipo para sa atong mga eskwelahan. Muna, Nga ibala nato Jun nga unsa kadaghan na ang mga scholars ni Kana. Mayor Clarix karon. dugangan pag yun na siya. Dugangan pa yun na naa. So, mao lugar nini ang mga funds nga makadugang lora dito sa anang mga project. Mo gyud no, so ang importante lang nga mo gyapon na siya nga mindset, pero actually while nga kini siya pugos na magitaan, sakto bang word sir, mingon tag pugos na kita mag-implementar ani tungod kay ang national nagmando na gyud. Oh, kon man gyud ni siya actually mandate gyud ning niya sa balaod nga agay gyud datong tumanon. Gani kung atog yung basahon gyud ang local government code, na gyud ni siya pinalidad. Na gyud ni unya kinsa ang mapinalid ang asesor, ang mayor. Oh, ang number one is ang asesor. Kay dabi wala ka magpreparar. Maman. Niya granting nga nakapreparar ang asesor. Kung iulag implement sa mayor. Agoy Ginoo ko. Doa man na libre me. Yeah. Kay naka-preparar man me. So that is for implementation. So wa naman tay labot sa implementation kay preparation ra man lugar ang asesor. So daghan lugar pwede nga makapanubag kung dili taan nini agyud mo sunod anini ang balaod. So tagay mi kay idea sir as to unsay may tabo aning pagkuan na nato, paghingpit na nato nga paghatag og notices of assessment on real properties. So mao na ning ni John nga gai hatod na nato ni sugod karong sunod semana. Okay. So naa diha ang owner's copy sa tax declaration ug ang kanang naang atong notice of assessment. So sa ato nang giingon ganiha ang notice of assessment to dito nabutang ang giya nato kung pila ang atong mabayad sa atong real property tax. So ang kuan ani magsugod kami aning niya sa dinhi sa barangay 1 to 40. Okay, Kay sa sentro. mo dinhi sa misa sentro sugdan namo karong Junto. Okay. O mandigit so, Lunes. Oh, dinhi na mo sa amo sang humanon ang barangay 1 to 40. Kay murag among testing ground kay dool-dool Dol ra ba? Dol ra ba klayon? Oh, pagkahuman sa barangay 1 to 40, mo dito mi sa eastern part dayon sa atong syudad. Okay. Mag-start mi sa barangay Bugo. Pabos mo, pabos. Taman din ni lugar sa sentro dapit. Dan gikan din ni sa sentro, dinhi napunta padulong sa Pikas, padulong ta sa hinterland barangays. Pananglitan sir, kung ako na ko'y real properties, makadawat kog notice, na ko'y questions or na ko'y kuan nga, sir, pwede ba na mausap? Nabay na may tabo? Meaning, unsa ba ang ibatong kung ugaling doon naman? Yes, ang balaod nato John, maunang naa nga sayo nato gihatod. Okay. Kay gihatagan nato sila og 60 days. Okay. 60 days nga kung dili sila satisfied Okay. sa atong assessment o sa atong appraisal ug assessment, pwede lang lugar sila makaadto didto o Okay. maka-inana kay na Dol sa imo, madol sa inyo sila. pero naanay atong gitawag ng naang Local Board of Assessment Okay. Appeals. So LBAA. So mao nang naa siya nga murag hapon na siya korte nga dito itako lugar ang imong reklamo, ang imong lugar kuan nga wa ka ma satisfy sa kining ang assessment nga gihimo o inana kay ang assessor ana mo pirmi sinumbong. Kuan dito kami ana ang kuan hukmana murag na lugar ang mga
Na pa yung mga gi-assign na nga huwis. Oo. Na ang city engineers is part dayon ang basta kay nasa judiciary nga mga personnel ang maghandle ana. So kami dito ang murag manubag sa question. Ang bahala na din dia nga muhatag sa desisyon kadto ng mga tao nga naa sa judiciary. So akong naon sir kini sakto kay home kay nga karon pa ninyo i-implementar tungod kana pag panahon pagtakol ani nga mga problema kung ugaling na aman panalitan sama sa mingon pag mahatag na natong notice of assessment pag mahatag na natong notice kabalo sila sa ikuan at least makapangandam pod sila anyway 2026 pa man pod but kung naay mga questions as to dili sila satisfied sa assessment pwede nga dangop sila sa itong inyong ginagawa LBAA, Local Board of Assessment. para isango nila dito sa ilang mga concerns. So, napag time, taas pa. Yes. So, may tabo is that magsinap na ng tani nga Yes, sitwasyon, yes, yes. di ba? Kaya di man may mga patalatas sa itong kainit sa ulo ni nabig-agi naman po ng saktong proseso na Yes. magali upat kahugna nga consultations or public hearings sa komite ba ni Kagawad George Goking sa Ways and Means. Yes. Unya dayon kamo mismo taas-taas nga panahon nga inyong gituki. So pasabot ani nga gigay na natong saktong panahon og na-cover na to tanan unsa mga i-cover para nga hingpit nga implementar na ni. Gani John, sa pagkahuman gyud sa upat ka public hearing, doon na paggihatag ni Kagawad George Goking nga murag 2 weeks sa tanan nga mga stakeholders nga kung doon na pagyo inyong mga reklamo, Okay. doon na inyong mga position papers nga kuan, ihatag ninyo ani nga panahon aron matuki. Naghatag sila. Doon na gyud John, doon na gyud gihatag. Mauning ni nga doon ay revision nga nahitabo sa original nato nga proposal. Okay. Tungod kay doon ay mga concern nga gipadala which is valid pod. Okay. So ingon si Kagawad Goking nga kini nga mga concern nga nakita nato balido kay dunay pananglitan kini mga areas nga naigo bitaw sa sindong sa una. Okay. O na ang atong pagbaliw na pareha gyapon nato tanan ba wa nato mahatagi consideration nga Nag-devaluate. sila gasaka pa ang ilang kuan kay pag human biya sa sindong ang kana nga mga area diha Yung ubos ang kantidad, no? Na-devaluate. may lang untag ni ubos. Okay. Ang bangko gibutangan na nag zero value. Mo ba? Dili po doon nang naani mo malon at the time sa katulugang Mura ka sindong. substantial sa balulang. Oo, kanang balulang, kinindin hidapit sa porosyon sa Carmen, Okay. kinindin hidapit sa barangay 17, 13, kana nga mga area. Ah. Gisiruan na naa sa bangko. Meaning to say nga walay... Mura value. O, dili, silang dawat kong imong ilon. Ah. So, lugar, taas pa nga panahon nga naka-recover, karon na install na ng atong dako nga diki diha. Oh. So at least nibalik na lugar ang ilang baliw sa pagkakaroon. So angay lang pod nga i-consider ang ilang gipangayo nga ayaw sad mig itupong sa uban nga mga area diri sa barangay 1 to 40 kay gakuan pa mi, ga-recover pa mi. So mao na ilang katarungan atong panahon sa 2 weeks nga gihatag ni Kagawad George Goking. Actually, na-carry over po na siya. Nakuan Okay. yun. Actually, doon gi-revise yun nato itong proposal nato adto nga mga area nga affected sa sindong. Lagi. Saktong pod kay atong panahon na may dako itong kalamidad niya dayon. Mura laging kita na ko nawala ang yung value ba? Oh. Sa balulang ko na dunggan eh. Yes, balulang usa yun na nga nakuan usa na sa dunay mga readjustment nga nahimo. Okay, sir. Hapit naman mapupos ang atong oras sa itong pagpanaguban sa atong gatulmanon. Siguro tagaig panahon sa pag-shoutout sa siguro or pangumusta yung mga sakop dito sa kwan kay sila ra may mag-distribute ani para next week po. Before lang dyan, para sa- manawagan lang ko ba sa atong mga kaigsuunan nga ang ilang kooperasyon lang Lagi. unta kung moabot lang unta ang atong mga staff diha sa inyong Ay, lagi. tagsa ka panimalay o establishment pa ka mga ilami o kanang o muhangyo lang mi nga resibihan ninyo dawatan ninyo kay kana giyaman na ninyo lugar sa mandato sa Balao doon na may kahigayunan nga makapangutana kung doon na may pangutana may tungod sa bag-o nato nga assessment so mao nga gisayo nato na pagpadala aron sa dinyong matanaw-tanaw lugar. Anyway, 2026 pa man, first quarter na ito i-implementar. Ba't ako kung sabtan mo magkuban mo mga police pod para Dili na. ano yun na ba? Dili na. Kaya Dapat siguro dili na hinuon kay wala man tay kwan nag-deliver ang man lugar. okay. Nag-deliver lang man tao naman tay di kwan. Unya, kini delivery man gud sa kanang notice o
owner's copy John. Kuan niya siya kanang rutinary ni nga trabaho sa opisina. Kay naman tay mga transaction gyud sa opisina, hadiin na apoy mga owner's copy ug tax declaration nga deliver gyud nato sa mga tag-iya. Pero mas appraisal man gud ning general revision. Buti pasabot ang tanan ba. So mao ning niya nga kinahanglan gyud lihokon pud og ubay-ubay nga mga tao lugar para gyud nga mapadangat nato sa tag-iya ang kining dokumento nga angay nato ipaabot sa kanila. Palalitan ako sir, na ako'y real properties, nyawa ko na sa balay. Pwede ba ko ako na lang magto sa inyong opisina? Kung ano ko dito? Pwede yung estanan. Okay. Malipay mi anang na. Gani ang among kuan sa din usa nga kung pananglitan pag adto sa among mga tao lugar dito sa ilang panimalay. Wala diha kay dita nag-eskwela lugar Trabaho. ayon niya ang mga bata lugar nang eskwela pod. Nagtrabaho ang mga magpapa na magtingali mga katabang so pwede nga ilan na lang nang i-authorize lugar ng ilang helper or gwardiya sa pag-receive kay aron sad nga di na mi makagbalik-balik kay daghan ra bibi kay tanan John. Wala na mi panahon ba nga mobalik pag yun sa kuan kay tungod sa volume ba sa kining ga i-deliver nato. Pinas Julius ani? Kuan? Julius Sara? Wala ni aron ni siya sa opisina. So nami Pati na siya para ma-exercise gamay ba? Naiwalo ka team lugar ni niya kung gi-mobilize ani niya dayon amo ra gud ning i-improve magdepende ni sa dagan lugar sa ilang lihok kung kinahanglan nga i-reinforce kay gakuyawan kami og masuko niya ang treasurer sa amo nga magbiling na may kay Lagi wala pa. November na unya pa ninyo ma-deliver na naa so taas pa mong panahon, taas pa. na imong galikayan. Okay, sir, siguro sa imong palapos sa nga pamahayag o sama sugigon i-greet po rin mga sakop to sa Safety Assessment Department. Salamat yung estanan John. Kinidili ni mahimulog isa lang katao ang magkuan ni. Salamat ko sa mga staff lugar sa City Assessment Department nga nakasabot gyud sila nga kini niya trabaho gyud sa departamento o ang all-out support gyud nila sa tanan nga mga activity ila gyud gipakita. Lugar kaning mga kalihukan namo matag Sabado ug Domingo nga nay overtime mga gipahigayon na isa sir gamay na lang man ang atong budget sa overtime. Magtrabaho lang mi sir, bahalag CTO na lang. So nasabtan nila ila suporta lugar. So salamat istanan sa staff nako sa City Assessment Department o ato nin tanan kaayuhan sa syudad. So mao ning niya nga ato gini ang hiusahon ang atong kusog para sa tanan. Usab John, salamat istanan sa opisina sa City Information Office sa kang Sir Ayan Fentes kaninyong tanan dire sa kagayunan nga inyong gihatag lugar kanako nga makapadayag ani ang mao nga kalihukan sa opisina. So again, daghang kayong salamat ug maayong adlaw sa tanan. Salamat kayo, sir. And sama sa inyo, sir, papil tong classmate si Julius Sara para nga ma-exercise gamay ba back. Bitaw. Salamat kayo, sir. Inyo nabati ang atong Department Manager sa City Assessment Department si Sir Atinodoro, Sir Loloy Asikia. Salamat and sa ngalan na lamang sa takaman sa syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, nga manasab sa mga hepe sa City Information Officer Ryan Fuentes. Daghang salamat pag-adlaw ganang to God be the glory. Ikala kumusta mga adlaw kaninyong tanan and welcome diri sa atong programa ang Department in Focus og adlaw sa tangong Huwebes karon pitsa 29 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Karong adlaw of course by the way may adlaw pod sa atong kaman sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy masab sa mga nakadaiyan nato nga mga departamento diri sa City Hall og sa tanan nga nananaw kanato mga solo special na nasab sa atong hepe sa City Information Office sa Ryan Fuentes og of course karon daw ang atos gutanan may kalabigitan kini sa real property tax kini mga kausaban ani mga igsoon kasi matingala mo sa kini mga kausaban mo nang ato bisita karon ato makauban ang atong department manager sa City Assessment Department sa City Government sa Cagayan si Sir Atinodoro, Sir Loloy Asikia. Sir, may adlaw sir. Maayong adlaw kanimo June o sab ang atong pangatahuran sa atong halandong mayor. Yes, sir. Mayor Rolando